Sa unang bahagi ng balita, lumandar ang pagsisikap ni Senator Robin Padilla na ipagtanggol ang kanyang kaibigan na si Pastor Kibuloy mula sa mga paratang ni Senator Risa Hontiveros. Subalit kahit na may ginawa siyang paraan upang may pagtanggol ang pastor, hindi pa rin ito sapat para patinagin si Senator Risa Hontiveros. Nagsaad si Robin Padilla ng kanyang mga paghihirap sa pagsusumikap na makakuha ng suporta mula sa kanyang mga kasamahan upang malusutan ang mga isyong hinaharap ni Kibuloy. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang kanyang nagawang pagsisikap sapagkat hindi nakakuha ng kinakailangang bilang ng boto ang kanyang grupo. Sa huling bahagi ng balita, nananawagan si Padilla sa mga kapwa senador na makiisa at ipaubaya ang hustisya para sa pastor. Ipinapahayag niya ang kanyang pag-asa na magkaroon ng pagkakaisa sa usaping ito upang mabigyan ng katarungan si Pastor Apollo Kibuloy. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa paglaban sa komunista. Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta. Sa ngayon, nakakalima. Alhamdulillah, limang. Kailangan ko pa ng 3. May mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila. Tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa Senado. Nalulungkot dahil hindi ko pa nakukuha yung 8 boto hanggang sa ngayon. Sir, are you hopeful na makuha may 7 days? Parang 5 days na lang, sir, no? Or 4 days left for you to get the remaining 3 signatures? Inshallah, personal akong tumatawag, personal akong humihingi ng kahit na 5 minutes doon sa mga miyembro. Mayroon pa akong bukas, meron pa akong Sabado, Linggo. Sana magbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Sir, gaano po kahalaga sa inyo na mabuo yung 8 signatures para hindi ma-condemn si Kibuloy? Napakalaking bahagi ito para sa akin. Una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung mapapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganong klaseng ano. Kasi democracy tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Hontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si pastor. Hindi yon. Walang ganong klaseng hiwalay yon. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang
sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang ano yun, sa resources ng gobyerno, parang nandun na sa isang, parang masyadong magastos ba, sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to hindi na, wala na kay pastor yung, napupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Aba, siguro, pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Risa Hontiveros na ilaban ito. Ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga miyembro. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may 4 na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, Cynthia Villar, 3, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, 4, at si Super Rider, Senator JB Ejercito. 5 kami. Kulang pa kami ng 3, boss. Tulungan mo naman ako. Sa tatlong hearings, sir, ang daming witnesses na nilabas sa committee ni Senator Rosa. Hindi po ba it might be best na humarap si Pastor Kibuloy to also answer publicly those allegations? Because these are serious allegations like, sir, may rape, may pang-abuso. And many people are saying, humarap na lang siya, sir. Sa akin kasi, mahalagang sa akin ang testimony ng mga nag-a-accuse. Kasi, yan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay inosente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay, napakahalaga nun. At yun, nag-a-apply yun sa akusado at nag-aakusa. Diba? Ngayon, pag ikaw ay nag-aakusa, dapat, para sa akin, hindi ka dapat, natural lang na matakot. Natural lang yun. Pero, kung yung pinaglalaban mo at yung ginawa sa'yo, gusto mong magkaroon ng sapat na kaparusahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito, dapat nakikita natin ang mukha. At dapat din, kung sino yung naakasuhan, lalong-lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion nito.
sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang i-ano natin yon, ilagay natin sa, wag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng estado. Kaya sana para wag na tong lumaki para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo, yung mga ganon. Some people are also saying in the spirit of fairness, lahat naman ng resource person, sir, pag hindi talaga dumarating na kukontem at na-arresto, bakit daw si Pastor Kibuloy? Why will he be an exemption, sir? Kung maalala mo, ako wala akong relasyon kay Aguila, yung isang kanilang, kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa akin lagi yung teka muna. Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, lahat naman ng hearing dito, kung pwede puntahan ko Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. He said, hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng kanilang hukom. Sir, follow-up lang. So, does it apply sa ibang mga hearings na kahit hindi religious leader, basta pag may content, yung posisyon nyo ay parang ayaw nyo sa mga nagpapakontent ng mga resource persons? Or exclusive lang sa mga religious leaders? Yung sa akin po, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion, medyo tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para magawa ng kanilang paglilitis para sa akin. Tayo nandito sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, unang-una ekonomiya natin. Unahin natin yun. Sir, follow-up. Magandang araw mga kaibigan. Ito po, may stock pa tayong dark chocolate. Martes ang delivery. So yung mga gustong makatikim nito, dito lang kayo mag-order. 0916-9000997. Okay, kakaiba itong pag-usapan natin ngayon. First time in history, as far as I can remember. Ang ombudsman natin, Ombudsman Martires, siya mismo personal na nagpunta sa opisina ng NFA to serve as summon para ang mga NFA officials isubmit nila ang mga kaukulang dokumento in relation doon sa alleged na anomalous pagbaligya
ng ilan yun? 75,000 bags of rice worth 93.5 million. Grabe, ang pag-serve ng subpoena, trabaho lang yan ng usually kung sa mga prosecutor, fiscal, pinapadala lang yan through mail. Matagal bago makarating. Kasi, kaya ako, nabigla ako nung mabasa ko ang news dito sa Philippine Star. Ito po, NFA ordered to submit documents on 93 million rice sale. Personal po, Ombudsman Samuel Martires nagpunta sa ito po ang statement ni Ombudsman Martires. I personally went to the NFA to obtain the data that we need in our investigation, such as the list of warehouses of milled rice or bigas, because we cannot guess where these sacks of rice were stored, where they were delivered, or where this rice delivered to traders were sourced from. Yan. In-interview siya ng radio station DZBB. So according to our good ombudsman, saludo ako sa ombudsman na ito ngayon, yung requested documents, very crucial sa ongoing investigation ng ombudsman, kaugnay doon sa pagka-suspend. 6 months suspension without pay. Ito, first time din ito na malawakan na pag-suspend ng NFA officials, starting from the administrator, deputy administrator, 12 regional directors, 99 warehouse managers. Grabe! So, ito po yung bagoong Pilipinas. I'm sorry bagoong, hindi bagong. Instead na, anong ipinagmamayabang ng administration? Bagong Pilipinas na tayo, bawal ang tamad, bawal ang korap, bawal, ang daming binitawang salita ni PBBM nung kick-off rally nila sa Lunita, maalala nyo? Yung sabay prayer rally ng Davao, tapos kick-off rally ng bagong Pilipinas, pinagmamayabang ng Pangulo. Parang gusto niyang gayahin yung, di ba, nung Marcos Sr., bagong lipunan. May bagong silang, may bago ng buhay. Kinakanta natin yan, tayong mga senior citizens. So proudly, kinakanta natin yan, yung bagong lipunan song, panahon ni Marcos Sr. Gaya-gaya. Gusto niyang maging like father, like son kunuhay. Bagong Pilipinas. Ito ngayon, ang ipagmamalaki ng administrasyong ito, bagoong Pilipinas. Grabe, first time na ang ombudsman mismo mag-deliver ng subpoena. So, ano ang ibig sabihin nito? Ito, opinion ko lang It might be, maybe, baka nakikita ng ombudsman na may tangka ang mga nakaupo ngayon, yung administration na i-cover up. Alalahanin natin, si Ombudsman Samuel Martires was appointed during the time of PRRD. Hindi siya appointee ng administration ito. So, tapos fixed term yan. Walang hindi mo basta-basta matatanggal yung mga ombudsman na yan. Not unless impeachment ata. Ombudsman, pwede. Kaya lang, hindi basta-basta. Walang kapangyarihan ng presidente na magtanggal ng ombudsman. Kaya, believe ako dito kay Ombudsman Martires na, to be sure, na hindi magdali-dali, yung bang cover up,
seryoso siya. Kaya, kung kayo ang nasa NFA, nagplaplano ka ngayon na may itatago, ombudsman mismo ang mag-serve ng subpoena, yun, may dating. Kaya sana lahat ng government officials, katulad nitong si Ombudsman Martires, na may diskarte. Doon sa suspension order na inilabas ng ombudsman, nakalagay doon, there is a strong evidence of guilt. Grabe. Kasi bago nagpalabas ng suspension order, nag-investigate na ang ano. Ganyan ang sistema sa ombudsman. May preliminary investigation. Nakita nila. May katotohanan. So, nagtugma ito sa whistleblower, yung bagong pasok na Deputy Administrator for Operations, yung Lemuel Paguyanan. Tama, yung kanyang aligasyon, preliminary investigation ng ombudsman, totoo, kaya ito na ngayon, suspend. Tapos, personal na nagpunta, so pwede na, submit. Ano pa ngayon ang gagawin ninyo? Huwag niyong don't mess with this kind of ombudsman. Kaya, salamat po, Ombudsman Martires, sa inyong ginawa. Sabi niya, ang kanilang administrative charges is grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. So, ganito po, isummarize ko lang. Salamat at may kaakibat na investigation sa Kamara, House Committee Food on Agriculture. Walang bidding ang nangyari. Kaya tama yung whistleblower na ang NFA officials pwedeng magbenta ng ganon. So yung mga maliliit na amounts, volume, pwedeng mga regional managers, warehouses, yung malapit ng masira, pwede nilang ibenta. Kasi sayang din. So ibebenta nila ng murang halaga. Dahil masisira na eh. Kaya lang ito, volume napakalaki. 75,000 bags of rice worth 93 or 95. Basta magkano ba yung worth? Malaki-laking halaga. 93.75 million worth of NFA rice. Laking pera na yan, di ba? So, nakakapagtaka, walang bidding, tapos ang central office ang nagbigay ng authority or memorandum na ibenta sa mga piniling traders, dalawa lang eh. Walang public bidding, ay talagang kaduda-duda. So, doon sa investigation ng Kamara, napag-alaman natin na inamin ng NFA administrator yung suspended na si Mr. Bioco, Roderick Bioco. Yes, walang bidding. Di patay siya. Kailan? Palusot. Meron siyang isinight na circular daw ng COA na pwede sila na mag-dispose ng ganun without public bidding. Ano ba yan? Booking ka na, my friend. COA. Tapos, series of 1989. Kupong-kupong. 1989, how many years ago? That is 25 years ago. Wala na. 35 years. Grabe, 35 years. Hindi ko na makwenta. Grabe. Yun ang kanyang basis. Very clear sa guidelines o sa rules na kung malalaking volume, walang authority ang NFA administrator na magbenta ng ganong klaseng bigas, kadaming bigas. It must be approved by the NFA Council.
ang council po chaired, if I'm not mistaken, by the DA secretary plus other members. So, consensus. O, sige, benta. Ito, NFA administrator lang, benta. Tapos, dadalawa lang ang pinili. Walang public bidding. O, di ba? Kahina-hinala. Kaya, humanda kayo. Hindi kayo sasantuhin ng honest to goodness na Ombudsman Martires. Saludo po kami sa inyo. Sana walang whitewash ito para yung bagong Pilipinas na pinagmamayabang ng Pangulo sana mangyari. Sino bang ayaw na mabago ang Pilipinas? Dapat mabago sa kabutihan. Anong klaseng kabaguhan? Ang nangyari ngayon, kabaguhan sa kalokohan. Kasi, yung panahon ni PRRD, walang ganyang nangyari. Hindi